Ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawin sambahin siya ang Panginoon. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kahit saan may namamalas ang tagumpay ng nagliligtas, sa araw na ito, ipinagkaloob sa atin ng Ama ang kanyang pinakadakilang regalo, si Jesus, ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao nang tayo'y maihatid niya sa piling ng Ama sa langit. Muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inaarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, sinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang katas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong ituring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maipagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok, o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay. Dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guho, muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtugin maalindog.
Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang suguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan.
Naparito siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaniyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna ang katabi ng Merry Christmas, Maligayang Pasko. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay ngang ito ang araw na ginawa ng ating Panginoong Diyos, kaya tayong lahat ay magalak at magsaya. Siyempre, kailangan nating batiin ang tunay na star ng Pasko. Sabay-sabay tayo, Happy Birthday, Jesus! Alam po ninyo, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, noong likhain ng Diyos ang tao binigyan niya ng kalayaan. Subalit ang kalayaang ito, hindi ginamit ng tama ng tao. Bagkus, sarili niya ang kaniyang inisip at hindi sinunod ang kalooban ng Diyos. Dahil sa maling paggamit ng kalayaan, pumasok ang kasalanan sa mundo at kamatayan ang nagsilbing kabayaran ng kasalanan. Alam po ninyo, wala sa plano ng Diyos na ang tao ay mamatay. Lumikha ang Diyos ng buhay, hindi upang mamatay, kung hindi mabuhay magpakailanman. At dahil nga, pumasok na ang kasalanan sa mundo, ang mga tao nakatakdang mamatay. Kaya ang bawat isa sa atin, kailangan nating maligtas sa ating pagkakaalipin sa kasalanan at dilim ng kamatayan. Kaya ano ang ginawa ng ating Panginoong Diyos? Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Nazareno, upang akuin, upang saluhin ang bigat ng ating kasalanan. Kaya nga sa sandaling ito, sa araw na ito, ginugunita natin ang araw na kung saan ang kataas-taasang Diyos ay bumaba at nagpakababa para sa atin. Ang Diyos na nasa kalangitan, nakipag-isa sa bawat isa sa atin. Hinubad niya ang pagiging Diyos. Hinubad ang kapangyarihan at katangian ng pagiging Diyos. Naging tao sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Ibig sabihin,
hindi madamot ang Diyos. Uulitin ko po, ang Diyos hindi madamot. Siya ay mapagbigay. Hindi niya tayo iniwan sa ating laban. Hindi niya hinayaang malupig ang kahit isa sa dilim ng kamunduhan at kasalanan. Dahil ang naging kabayaran ng ating kasalanan ay mismong dugo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na isinilang sa munting sabsaban. Inihandog ng Ama ang kaniyang bugtong na anak upang ipadama sa atin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Kaya nga sa katunayan, isinilang si Jesus Nazareno hindi para sa kaniyang sarili, kung hindi isinilang siya sa bawat isa sa atin. Dahil tayo ay nalugmok sa napakaraming pagkukulang at mga kasalanan. Kaya't pagmasdan po ninyo si Jesus Nazareno, masaktan man siya, masugatan man ang kaniyang mga kamay, magkapasa-pasaman ang kaniyang mga bisig, lahat ng ito gagawin niya para sa ating lahat na kaniyang iniibig. Uulitin ko, opo, gagawin niya iyon kahit ilang beses para sa ating lahat na kaniyang iniibig. My dear brothers and sisters in Christ, with our own sinfulness, limitations, and woundedness, we do not deserve the love of God. Sa sarili nating pagiging makasalanan, sa ating mga limitasyon, at sa ating pagkasugat, hindi tayo karapat-dapat sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Subalit, dahil sa kabutihan at kagandahang loob ni Jesus Nazareno, patuloy niya tayong pinapatawad at minamahal. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, usong-uso ang mga bilin sa mga simbahan at parokya. Ang bilin po ay hindi isang dekorasyon. Ang bilin ay isang paalala sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga naway maantig tayo, naway maantig ang puso natin sa tuwing sumisulyap tayo sa bilin, sa kababaang loob ng Diyos. Naway humingi tayo ng tulong sa Kanya, na biyayaan tayo na tayo din maging mapagkumbaba at maging mapagmahal katulad ni Jesus Nazareno na isinilang sa munting sabsaban. Mamaya po, sa pagtaas ng banal na tinapay sa misa, pasalamatan natin si Jesus Nazareno dahil tinanggap niya ang kalooban ng Diyos. Kung hindi tinanggap ni Jesus Nazareno ang kalooban ng Diyos, tayong lahat makukulong sa dilim ng kamatayan. Kaya nga sa Ebanghelyo natin, ang tinutukoy na liwanag na hindi nagapi ng kadiliman, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na mag-uli at umakyat sa langit. Tayong lahat din sa ating kamatayan, makakaasa tayo ng tunay na liwanag kasama ni Jesus Nazareno kung tayo'y marunong umibig, kung tayo'y marunong umasa at magtiwala sa ating Panginoon. Ngayong araw ng Pasko ng Pagsilang, sa ating pagninilay, lagi sana nating isipin si Jesus Nazareno. Pagmasdan po ninyo ito, ang dami-dami nating hinahanap sa ating buhay. Hindi pa ba sapat si Jesus
bilang pinakadakilang handog ng Diyos sa ating lahat. Ano pa po bang handog ang hinahanap natin? Wala nang handog ang makahihigit pa sa paghahandog ng Diyos sa pagsilang ni Jesus Nazareno. Dahil dito napatunayan na ang Diyos magpakailanman hindi napuputol ang pag-ibig sa atin. Kaya nga po sa paggunita natin ng kanyang pagsilang, atin din sanang itanong sa ating mga sarili, minamahal at pinipili rin ba natin si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Mga kapatid kay Kristo, kaarawan ni Jesus Nazareno, iniregalo niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. Ang katanungan, ano naman ang regalo mo kay Jesus Nazareno? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kaniyang bayan. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kami maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak mo, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag natin ng manining na bituin upang makilala nila ang anak mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mong panahon ng pasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang
pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap makawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap makawitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsuluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinighati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Excelsis Deo. Sumamalaan sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwing ang in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Anghel aming narinig sa parang umangin, mga bundok ang samit, inuulit ang ibig. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang hatid at ang himno'y kay ganda? Gloria, in excelsis
excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Siya ay ating sambahin, si Kristo Diyos natin. Siya ang ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Announcement. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes naman po at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pinapalalahanan rin po ang lahat na nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay managsiawi ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong hari nagsidala, at
ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang ligaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit, parang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan.